PBBM remains most trusted government official, Okta. Wala ba kayong napapansin sa balita na to? Hindi ba good news sana para sa administrasyon nito? Hindi ba napaka-good news sana kay Bongbong Marcos to? Siya pa rin daw yung may pinakamataas na nakuhang tiwala ng taong bayan na government official. Pero bakit tila baga hindi sila proud? 'Di ba? Hindi ba dapat ito yung bukang bibig ng PCO? Lalong-lalo na si Yusek Claire Castro na tingnan nyo, fake news kayo. Fake news yung mga nagsasabing marami ng hindi nagtitiwala sa Pangulo ng Pilipinas. Bakit kaya? Bakit kaya hindi sinasalsal to ng PCO? Pasensya na sa word kasi yun kasi yung language sa journalism daw. Yung pag may issue, sasalsalin mo para yung isang magandang balita ay mas lumutang pa. At saka yung bad news naman, sinasalsal daw yan para makapanira. So, pasensya na sa word, pero yun yung kasi it's not pastos, okay? So, basahin natin ito. Ito ay mismo sa PCO ha. Pero ito lang, wala na. May narinig ba kayo na laging binabanggit to? Wala. So, basahin natin. Presidential Ferdinand R. Marcos Jr. remains the country's most trusted government official according to the latest Tugon ng Masa survey conducted by Okta Research. The president received a trust rating of 60% and performance rating of 59%, the report indicated in the April 2025 TNM Nationwide Survey Okta. Diba? Very good news. Kasi majority pa ng mga Pilipino ay nagtitiwala talaga sa Pangulo. 59% ang may tiwala at sa performance niya, 59% ang nasisiyahan. Even after the survey indicated a decline, in the president's performance rating, the Okta report said it's not substantial. Ay, hindi daw ano. Ito, so nakikita nyo na yung isang dahilan. Pababa po. Kahit pa siya yung pinakamataas na may performance trust rating according sa Okta, ay pababa. Pababa. So, itong report ng PNA, syempre hindi sila magiging harsh. Kasi nga, Presidential Communication Office as much as possible, yung mga bad news na ganyan, imimitigate talaga nila. The majority of Filipino people continue to trust and support the president's performance, the report said. The consistent. Bakit kaya consistent? 60% trust rating is evidence of the public's continued confidence. Ang sarap-sarap pakinggan. Pero bakit hindi ito yung laging ididikdik ninyo? Maging yung mga vloggers. Yung lumabas lang ito, sinabi lang nila na tumaas, yun na yung topic nila. Pero wala. Pero alam nyo, meron silang hindi pa isang sinasabi dito, which is understandable kasi nga Presidential Communications Office ito. Hindi naman po pwedeng sabihin yung isa pang balita kasi magmumukhang kulelat o nangungulelat itong si Bongbong Marcos. So basahin natin mainstream. Ito naman ay sa GMA. So basahin natin GMA. Marcos, trust rating dips. Ano ba naman tong GMA kasi na to? Siya na nga yung highest it remains the most trusted pa nga. Tapos good news na nga. Tapos pag nagbalita kayo, Marcos trust rating dips. Ano ba naman yan? Tapos sinundan nyo pa. VP Sara improves. Aray, ang sakit. Kaya naman pala, hindi masyadong binabanggit to in the latest Okta survey. Kasi nga, si Bibi Sara tumaas Yung Bongbong Marcos, pababa pala. The trust and performance rating of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dipped to 60%, while Vice President Sara Duterte improved to 58% in April 2025, according to the latest survey from Okta. Based on Okta Research Tugon ng Masa survey released on Tuesday, Marcos got the trust rating of 60% and the performance of 59%. These are, compared to Marcos
65%. Ay, 65% dati. Trust rating in the fourth quarter 2024 TNM survey and 64% performance rating in November 2024 TMN survey. So, si Bongbong Marcos ay bumagsak sa trust rating ng 5%. Ang sinasabi nila, wow, konti lang naman, 5% lang. Pero kung i-compute mo, guys, sa population, nasabihin na lang natin na 100 million population, ilang tao yung 5%? That's 5 million. 5 milyong tao ang nawalan ng tiwala kay Bongbong Marcos. Kasi from 65% ay bumagsak, ay bumaba pa o nadagdagan pa ng 5 milyon yung hindi nagtitiwala sa kanya. Di ba ang sakit? Ngayon nakikita nyo na kung bakit hindi masyadong binabanggit ito. Mataas man siya man yung pinakamataas, siya pa rin yung bumababa. Tuloy natin to, mas masakit pa. This marks the lowest trust rating. Lowest shit. From President Marcos Jr. since the first quarter of 2024. A downward trend in his satisfaction rating was observed since July 2024. TNM survey, Okta said. Oh, shit. Downward trend. Pababa yung trend niya. Fake. Okta, however, also said that despite declining rating, most adult Filipinos continues to express trust and approval for the performance of President Bongbong Marcos. Understandable naman yan kasi nakita naman natin yung percentage. As about the survey result, Marcos said the latest numbers inspire him. Wow! Pababa pa nga yung Yun yung naisagot niya di ba? Na-inspire pa daw siya. Na kahit ganito yung nangyayari, mataas pa rin ang kumpiyansa at tiwala ng publiko para sa akin. Pero pababa ho, sir pababa. So, it continues to inspire me because it shows we're making progress. That's all I'm saying, Marcos said in an ambush interview in Silang, Cavite. And that's always good to know. Minsan, hindi mo na malaman kung nararamdaman ng tao yung ginagawa. Oh my God! Hindi daw malaman kung nararamdaman pa ng tao yung ginagawa nila o hindi. Bakit ba? Nakukulangan din kayo sa trabaho ninyo kaya nasasabi nyo yan. Tuloy. Malacanang meanwhile said that the latest number will not distract the Marcos administration from trying to reach its goal. Sabi nga ni PCO, di ba? Sabi nga ni PCO clear to, never less positive or negative, it will not stop the president from working. Grabe, Tuloy. Reversal. Patay tayo. Ito na yung masakit. Meanwhile, Duterte, Vice President Sara, received a trust rating of 58% and a performance rating of 56%. These are higher compared to her 49% trust rating. Oh my goodness! Tumaas ng 9 percentage point. So kung i-convert mo ulit ito sa 100 million na population ng Pilipinas, kung yun ang pagbabasehan natin, yun lang. 9 million Pilipino ang nadagdag na nagtitiwala sa kanya. So anong ibig sabihin? Yung 5 million na walan ng tiwala kay Bongbong Marcos, baka pumunta kay Vice President Sara, ganon? Ay, hindi naman kasi hindi naman sila pareho. Vice President naman pala yun. In the fourth quarter of 2024 survey and 48% performance rating in November. Wow! Yung 48% dati na performance rating niya, tumaas pa, naging 56%. So, mas gusto ng mga Pilipino na wala sa bansa si Vice President Sara Duterte. Ganun ba? Claire Castro, yun na naman ang idadahilan mo. Mas gusto. So, yun lang. Bakit hindi nila ibinabalita to ng sunod-sunod na mga balita? Hindi nila masyadong pinag-uusapan. Bakit? Bongbong Marcos man ang may pinakamataas na trust rating at performance rating according to Okta Research. Pabulusok o pababa yung trend niya. Samantalang si Vice President Sara Duterte ay pataas ng pataas. Samantalang si Bongbong Marcos ay spaghetti pababa ng pababa. Yun lang.